Good day mga kababayan, magandang araw po. Welcome sa ating episode ngayong araw. Pag-usapan natin mga kababayan, itong lumabas na balita po dito sa Inquirer.net. Ito ay tungkol po ito sa advice po ng dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio dito po sa upo ng mga senator judges natin mga kababayan tungkol po dito sa impeachment ng ating Vice Presidente. Importante ito mga kaibigan na pakinggan din naman ang ating mga senator judges. Baka nga po may repercussions anong mga sinasabi nila. Itong balita po na ito ay may kaugnayan po sa madalas na mapakinggan natin mga kaibigan na ang iilan sa mga senator judges, yung mga senator natin mga kababayan, o minsan hindi siguro din mapigilan na magsalita mga kaibigan bilang isang senator, di lang naisip siguro na sila po ay maging huwis po, hukom, sa impeachment dito sa ating Vice Presidente. Kaya po siguro pag nakita sila ng mga kaibigan natin na media people, ay matanong, maghingi ng mga komento, ay sila naman po, hindi naman inaayawan, magbibigay na ng kanilang mga komento mga kaibigan. Kung yung komento nila ay bilang simple senator na hindi mga kaibigan tungkol sa serbisyo nila ngayon, itong pagiging judge po ng impeachment complaint. Kaya po kung minsan, siguro malihis ang tanong, ibang tanong, pagkatapos may mga follow-up questions hanggang sa umabot na dito sa impeachment mga kababayan. Kaya po kung minsan may mga lumalabas na balita. Itong pag-usapan natin mga kababayan, tungkol dito sa isang headline po dito sa Inquirer.net na nakasabi dito, Carpio to Escudero. Senator Judge barred from commenting on Sara Duterte trial. Ito po ang headline ng kanilang istorya o news dito sa naturang online platform mga kaibigan, Inquirer.net. Sabi dito mga kaibigan, former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio has reminded members of the Senate sitting as an impeachment court that they are prohibited from making public comments on the merits of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Ibig pong sabihin nito na may babala. Ang ating former Supreme Court Associate Justice na si Antonio Carpio mga kaibigan, na may babala siya doon sa ating mga members of the Senate na uupo ngayon itong 28th Congress na, kasi wala na yung 19th Congress. Bilang sila ang sitting impeachment court mga kababayan, na they are prohibited. Bawal po sa kanila na maglabas po ng kung anong mga komento po o komentaryo o comments mga kaibigan on the merits dito sa impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. Alam niyo, siguro ako tinitingnan ko rin, kawawa din nating mga senator judges mga kaibigan. Tao lang din yun sila. May mga kaibigan silang siyempre, mga media people, may mga
sa social media, personalities, o minsan, alam niyo itong nasa trabaho din ano din ito. Itong mga kaibigan nating press, ano po, yung nasa Port State. Hindi ito, hindi ito sila mga kaibigan makatulog kapag hindi makakuha ng mga maiinit, lalo na sa mga maiinit na balita, mga kaibigan, ano po. Mas gusto nila yung mainit na balita, yun talagang may mga dapat mga follow-ups yan kasi inuutosan din. Anong ma-follow-up dito? Anong follow-up doon? Baka mahuhuli tayo. Ibig sabihin, baka may iba nang nauna. Siyempre, yung mga reporters din, ano po, ay gusto ding maka-scoop. Ano po? Kaya po, kung minsan, natsansahan nila siguro yung mga senator judges natin, kung minsan, kung hindi man tsansa, talagang natawagan, mga kababayan siya, o sila, na ma-interview. Ano po? On other issues, mga kaibigan, but sa kalagitnaan or doon na sa dulo ng interview o dulo ng tanungan, mga kababayan, diretso doon napunta sa impeachment. Kaya po kuminsan nakapagbigay sila ng komento, mga kababayan, ano po. Kaya kuminsan naintindihan natin sila. Pero tama naman tama naman, mga kababayan, si retired Associate Supreme Court Justice Antonio Carpio na mag-iingat lamang po, refrain, ibig sabihin umiwas from giving comments, mga kababayan, lalo na kapag yung comments na patungkol doon sa mga merito po, yung merits of the impeachment against kay VP Sara, mga kaibigan, ano po. Sabi dito sa naturang balita, mga kaibigan, Carpio issued the reminders, yung paalala po, following remarks by Senate President Francis Chis Escudero, who criticized the former justice last week for speaking out on the Senate's handling of the case. Mayroon palang ganito, kaya po na may comment. Siguro, sa aking palagay, kung ito ang istorya, siguro hindi din natin masisi, mga kababayan, na ganun din ang reaksyon, mga kababayan, ano po, ang gawain ng ating Senate President. Kasi merong lumabas din pala na kritisismo as per dito sa news, mga kaibigan, na yung former Associate Justice natin ng Supreme Court na si Carpio, meron daong criticism. Ulitin ko po pagbasa para mas maliwanag. Ano po? Carpio issued the reminder following remarks. So, nagpaalala po siya. Following remarks daw by Senate President Francis Chis Escudero, who criticized the former justice last week for speaking out on the Senate's handling of the case. Hindi pinarticularize dito, mga kaibigan, kung sino yung former justice. But dito ang pinag-uusapan sa news na ito, mga kababayan, si Associate Justice, former Associate Justice Antonio Carpio. So, siguro, I have to presume, mga kababayan, and we have to presume, na ito ay rini-refer po dito si Carpio. Okay? Sabi dito, there is a provision in the Senate rules on impeachment. It says, the presiding officer and the senator judge shall refrain. Ayan. Mayroon silang provision sa rules nila on impeachment, mga kababayan, na dapat sila hindi magsalita. Ano po? Mandatory, shall ang ginamit na word. Shall refrain from commenting on the merits of the impeachment case. Kaya,
dito sabi, so dapat sila huwag mag-comment. Yun. Sabi ng former Supreme Court Associate Justice, mga kaibigan, sa isang interview sa kanya na nairi po sa isang television, mga kababayan. Dito sa naturang balita, mga kaibigan natin, the gag rule is there in the Senate rules. Nandoon daw yun, yung gag rule nila. By saying gag, ibig sabihin, dapat tikom ang bibig, tikom ang bunganga mo. Huwag kang magsalita. Yun ang ibig sabihin doon, mga kababayan. Gag. Meron silang, tungkol lamang po dito sa itong impeachment na kaso. Sinabi dito, the gag rule is there in the Senate rules. The presiding officer and the senator judges shall refrain. Ito ang sabi ng provisions doon. And the senator judges shall refrain. Ulitin ko po, The presiding officer and the senator judges shall refrain from commenting publicly on the merits of the impeachment case. Ako pwede na akong mag-comment ngayon dahil I'm a private sector already. Hindi dito sinabi kong sino kasi sabi niya, ako pwede na akong mag-comment ngayon dahil I'm in a private sector already. In English, I can comment now because I'm already in the private sector. I'm a private citizen. Sinabi lang dito, he added. So, sinong nasa private citizen dito? Si Associate Justice Carpio, yung former associate natin. So, siya pwede lang makapag-comment, mga kaibigan, because na siya, nasa private life o private citizen na siya, mga kaibigan. He is no longer in the government. Now, sabi dito, sa balita, mga kaibigan, the Senate, which convened as an impeachment court last month, may recollection of the story, voted 18-5 to return the articles of impeachment to the House of Representatives following a motion filed by Senator Ronald Bato de la Rosa and amended by Senator Alan Peter Cayetano. Tama po ito. Okay? Tama po ito. Ito ang nangyari po bago tuluyang mag-adjourn sila, mga kaibigan, para sa 19th Congress. Tama itong nangyari dito. Tama po, natandaan natin ito, mga kababayan. Before sila nag-adjourn, ito po ang tinalakay nila. At matatandaan pa natin, mga kababayan, na medyo matindi talagang diskusyon nila nung time na yon. Matindi ang diskusyon nila. Naabot pa sila ng medyo nasa malapit na ng hating gabi. Dahil sa issue ito, mga kaibigan. Natandaan natin ito. Now, the motion sought clarification on whether the House had violated the constitutional one-year bar on multiple impeachment complaints and whether the incoming 28th Congress would still pursue the case. Yung motion na nangyari o ginawa, mga kababayan, sa ng isang senador po nung time na yon, na ipabalik lang po sa Kongreso. Sinabi po dito na the motion sought clarification on whether the House had violated the constitutional one-year bar on multiple impeachment complaints and whether the incoming 28th Congress would still pursue the case. Tama po ito. Natandaan ko, may motion nga po. Ito ang pinagtaluhan po nila. Pinagtaluhan nila ito bago sila, mga kaibigan, nag-adjourn. Yun na nga, kasi pabalik yung articles of
impeachment, mga kaibigan, doon sa House of Representatives, no? Yun ang natandaan natin, mga kababayan ko. Now, according dito, Escudero, who also presides over the impeachment court, previously responded, yun, to Carpio's public criticism. Yun. Meron nga palang kritisismo, mga kababayan, ang former Associate Supreme Court Justice natin. So, sabi ko kanina, di ba, mga kababayan, na ang nagsalita dito si Carpio, that means to say, I am thinking na si Carpio talaga. So, dito lumabas talaga na may public criticism pala yung former Supreme Court Associate Justice natin, mga kababayan, na si Antonio Carpio. Kaya ito dito nasama dito sa news ito. By pointing to the impeachment complaint filed in 2011 na yun ang sinabi against din Ombudsman Merceditas Gutierrez, which the Senate dismissed without convening as an impeachment court. Yun ang sinabi. So nag-comment, dito pala nag-comment, mga kababayan, si Carpio. Sabi dito sa balitang ito, mga kaibigan, hindi para sa akin na patulan si Justice Carpio. So, para bang salita ito ni Senate President Chis Escudero, mga kababayan, ano po? Hindi ako sang-ayon sa sinasabi niya. Ito ang sinabi ni Escudero ng isang press con, mga kababayan, last June 25. Na sabi dito, if we're talking precedence, nasaan siya? Bakit hindi siya nagreklamo noon? Dinismiss ng Senado yung impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez na hindi kinonvene ng impeachment court. Ayun. Kaya pala siyempre, natamaan naman ang ego ng Senate President, which sa tingin ko po may tama si Escudero dito No? Sa tingin ko dito may tama si Escudero, mga kababayan. May basis siya. Bakit? Baka iyon sigurong ibig sabihin ni Carpio na ngayon pwede na siya mag-comment kasi in private life na siya. That means to wala na siya sa gobyerno. Baka yung ibig na sabihin. Baka din yun ang rason na hindi siya nakapag-comment nung panahon na yun because nasa loob pa siya ng gobyerno, Associate Justice pa siya. Pero hindi natin masisi, mga kababayan, ano po? Hindi natin masisi, mga kababayan, si Chis Escudero na pwede niyang balikan yon. Because ang taong nagsalita ngayon, mga kababayan, pwede naman nagsalita noon. At the same sabihin nating case naman, impeachment din. Ano po? It may be iba-iba yung cause of the impeachment, ano po, but impeachment pa rin. Tama po? Impeachment pa rin. Kaya siguro, ito ang nasabi, mga kababayan, ni Chis Escudero. Ulitin ko po, sabi niya, hindi para sa akin na patulan si Justice Carpio. Hindi ako sang-ayon. Ang ibig po sabihin niya, hindi na patulan niya. Pero, ang sinabi niya, hindi ako sang-ayon sa sinasabi niya. Ayan. If we're talking precedence, sabi niya, kung pag-usapan natin kung may basis ba yung mga nakaraan precedence, okay? Nasaan siya? Bakit hindi siya nagreklamo noon? Dinismiss ng Senado yung impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez na hindi kinonvene ng impeachment court. Iyon. Kaya pala, nakapag-comment, mga kababayan, si Chis Escudero. It's not for me to engage with Justice Carpio. I don't agree with what he's saying. Sabi niya, if we're talking about precedent, where was he? Nasaan siya?
Where was he? Tama po. Why didn't he complain back then when the Senate dismissed the impeachment complaint against Mercy Gutierrez without convening the impeachment court? Tama nga. There is that precedence done by the Senate. Hindi ko sinasabing tama yon, pero ginagawa na yon ng Senado noon. Nasaan siya? Bakit hindi siya nagreklamo noon tulad ng kasing sigasig ng pagreklamo niya ngayon? Bakit tila hindi nila maalala yung puntong iyon? Aba, I'm not saying it was right, but the Senate already did that before. Where was he then? Why didn't he complain back then with the same intensity showing now? Why do they seem to forget that point? English yun doon sa Tagalog na sinabi natin dito. Ito ang translation. In his response, mga kababayan, nag-response naman si Carpio. Carpio said, the two situations were not comparable. Aba, lumaban. Ano po? He explained that Gutierrez had resigned after the complaint was filed with the Senate. So there was no longer any need for a trial. Sabi ni Carpio. Well, first of all, the situation of Gutierrez is different from the situation of Sara, because Gutierrez resigned after the impeachment was filed with the Senate. When you resign, you're no longer a public officer, sabi ni Carpio dito. So, ang ginawa ng Senate, they just dismissed the case kasi wala na. Okay? Dinagdag pa ni Carpio dito. Carpio also clarified why he did not comment publicly at the time, noting that he was already seeking justice when Gutierrez was impeached. Ganon. Sabi niya, mga kababayan, di ba mahaba ito I was in the Supreme Court since 2011, and as a member of the Supreme Court, I cannot be complaining because that case could reach us. Kaya pala, nasa Supreme Court na siya in 2011, and member of the Supreme Court, hindi daw siya pwede magawa niya, mga kaibigan, kasi naisip niya na itong kaso nito aabot doon sa kanila. Ano po? Kaya po hindi daw siya nag-comment. Anyway, yun ang understanding ko. Now, in March 2011, the House of Representatives, mga kababayan, just a recollection, impeached Gutierrez over allegations that she failed to act on major corruption cases involving former President Gloria Macapagal-Arroyo. But before the Senate could begin her trial, Gutierrez resigned on April 29, 2011, prompting the Senate to drop the case. But if I were sitting in the Supreme Court now, ito, explanation ni Carpio, mga kababayan. But if I were sitting in the Supreme Court now, I would not comment. Why will I comment? That's not part of my function. That's why, when this happened during the time of Gutierrez, I did not comment. Ayan ang paliwanag ni Carpio, mga kababayan. And besides, si Gutierrez daw nag-resign na. But in the case of Sara, she has not resigned, sabi ni Carpio, mga kababayan. Now, para nag-ano ito umaba, mga kababayan talaga. Echoing Carpio's response, mga kababayan, the constitutional law professor, lumabas na dito si Harold, itong lawyer na si Howard Calleja. Calleja said, the former magistrate was right to remain silent at the time due to judicial ethics, and that the same principle would apply or should apply to senator judges today. Aba, iba rin ang sinabi ni Calleja dito. Parang sinang-ayunan niya, mga kababayan, ang gustong mangyari ni Justice Carpio, mga kababayan.
Ito, Justice Carpio was a member of the Supreme Court when former Ombudsman Gutierrez was impeached. Of course, Justice Carpio did not comment because a sitting magistrate does not comment on those matters that may reach the Supreme Court. So, doon siya nag-side kay Carpio. With more reasons that a senator judge in impeachment proceedings should not comment on matters already pending before the impeachment court. Yan ang sinabi niya, mga kababayan. Pero, titingnan siguro natin. Ako, I have my own understanding also. I have my own view dito, mga kababayan. Alam niyo, I have my own view dito, mga kababayan. Yung sa kanilang mga mga sinasabi diyan, wala tayong problema sa kanila yon. Pero yung view ko lang dito, mga kababayan, kagaya nung I heard over the radio, okay? News in the radio, mga kababayan, na dapat, yun nga, hindi daw mag-comment, mga kaibigan. Pero nung presentation ng news nila, mga kaibigan, pinag-usapan na yung wala pang ang tawag nito, itong start of the impeachment, mga kababayan. Kasi, ito nga ang issue ngayon eh. Nag-start on 19th Congress, mga kaibigan. Di ba, nag-start ito sa 19th Congress kasi na-file nga ito in the ending part of the 19th Congress. And, bago natapos, mga kababayan, yun na, sa umpisa natin dito, pinagtaluhan pa nila ito, mga kababayan, as to whether or not ito ay tatawid on the 28th Congress po. Iba-iba po ang mga opinion, ano po? Iba-iba. May nagsabing, siyempre tatawid yan. Ano po? Paano yun? Kung walang changes, mga kababayan, sa senator judges, wala sigurong problema. Ano po? May changes sa senator judges kasi ang nakaiba dito kaysa at saka sa ibang mga impeachment complaints, impeachment na nangyari, mga kababayan, dito sa atin, hindi tinamaan ng eleksyon. Ang problema kasi dito sa impeachment na ito ay tinamaan ng eleksyon. Yung mga senator judges, mga kababayan, na papasok dito sa 28th Congress, ay hindi sila lahat yung mga judges o senator judges na sila pa rin yung doon sa 28th Congress. Ano po? Bakit po? Kasi yung iba, hindi nga pinalad, ano po, natalo. As to why natalo, bakit sila natalo, sila na ang tanongin ninyo. Basta, natalo po. Na meron pa sana silang naiwang termino, mga kababayan. Pero, sa kasamaang palad nga, nag-eleksyon tayo nung nakaraang Mayo, this year, 2025, hindi nanalo yung iba. Ano po, ng mga senator. Senator judges sila. So, yun ang mainit na issue doon, mga kababayan, di ba? Kung itatawid daw o tatawid ba o hindi. Mainit yung diskusyon nila, mga kababayan. Okay? Ang nangyari ngayon, mga kaibigan, siyempre bago ng sit-up nila. Now, ito kasi ang tanong natin. Kung bago ang sit-up ngayon, mga kaibigan, yung sa 19th Congress, kasi may sinabi nilang hindi natatawid. Ano po? May nagsabing itatawid daw. Ano po? Okay. Example, kung umpisahan nila, mga kababayan, dito sa 28th Congress, ito ang tanong, yung inumpisahan nung senator judge na nanalo, yung senator judge na natalo, yung kanyang diskusyon may sama pa ba dito? Of course not. Hindi po.
So, kaya po, tama po yung sinasabi nila. Iba kasi ang composition of the 28th Congress eh. May mga bago kasing senator na nahalal. At saka yung nag-umpisa sana, hindi nanalo. So, natanggal sila. Kaya po ito, medyo ano talaga itong impeachment na ito. But, hindi tayo mag-focus doon muna. Kasi ang pinag-usapan natin, mga kababayan, itong parang irguhan, ano po, ng dalawa kay still Senate President pa ngayon, mga kaibigan. Siyempre, sabihin natin, magbukas ang Senate, mga kababayan, after the SUNA, ano po. Sabihin na lang natin, mga kababayan, siyempre sa 28th Congress, pagpasok nito ngayon, ano po, kasi magko-convince sila, hindi ho ako nagkakamali, magko-convince sila, mga kababayan, before sa SUNA ng presidente, ano po. Tapos, pipili na sila, kaya pinag-usapan nila, mga kababayan, si Senator Cayetano, ang sabi niya, kung mag-i-eleksyon ngayon, mga kababayan, may understanding siya na si Escudero pa rin ang sa tingin niya mananalo as Senate President, sabi niya. Now, ang mga katanungan lang natin dito, mga kababayan, ganito. Let's say for example, yung comment ni Chis Escudero, ginawa niya, mga kaibigan, na hindi pa bumalik ang Congress, meaning sa 28th Congress. May consider ba sila, mga kababayan, as senator na? Okay? Kaya nga po gusto ni Senator Risa Ontiveros, gusto nilang manumpa na sila as senator judges, ano po. Pero, kasi po, pag manumpa ng senator judges sila, isama nila yung nauna na hindi naman makapasok sa 28th Congress. Yun ang tanong ko kanina, kung yung naumpisa nila, tatawid ba dito sa kabila at susundin ng bago? Di ba may mga opinion na, hindi. Iba yun. Kaya nga bago na naman ito. Now, my point is that, mga kababayan, doon sa mga komento, sa mga comments po, siguro sa tingin ko, mga kaibigan, when the Congress is not in session, by saying Congress, sila po sa Senado, even kung halimbawa ang issue is involving the House of Representatives, when they are not in session, I understand, mga kababayan, hindi pa pwedeng hindi pa siguro, this is my view, ano po, when they are not yet in session, hindi pa bumalik, yung comment nila, mga kababayan, in response to the comments of the other persons, kagaya po nitong nangyari kay Carpio. I think sa tingin ko, mga kaibigan, wala naman sigurong bearing yun dito sa impeachment. Ano po? Kasi hindi pa sila judge . Pero pagka nakapag-oath na, mga kababayan na sila as judge na, siguro tama yon. Pero pag hindi pa nakapag-oath, mga kaibigan, as senator judges, sa tingin ko po, comments on the merits doon sa kasong, sa impeachment case, mga kaibigan, unethical,
unprofessional, mga kaibigan. Tingin ko, kung nakapagpanumpa na. Tama yung sinabi ni Carpio. Pero dito, ang tiningnan ko, mga kaibigan, na punto, kapag wala pa, as in the case now, kung hindi pa bumalik ang 28th Congress, sa tingin ko, mga kababayan, wala namang problema. Ano po? Pero, well, tama yung si Carpio. Refrain from making any comments, especially on the merits doon sa kaso nga na nandoon na sa Senado, mga kababayan. Although, napakarami pa pong mga issues dito. Ano po? Because pinabalik na nga nila doon sa Congress. Ano po? After pagpabalik sa Congress, ibig sabihin, wala na dito sa poder nila. Ano po? Wala ka nang iisipin na may impeachment complaint na nasa poder nila. Kasi pinabalik na nga doon Ano po? Rinimad na Diba yung pinag-usapan nila? Although maraming mga school of thoughts, mga kababayan natin. Ang akin, itong nakikita ko lang, mga kaibigan, ay sa tingin ko lang po. Kayo po, mga kababayan, what is your thought on this? For your comments, just write down below. And don't forget to share, like, and subscribe my channel, Broadcasters Viewpoint. At huwag kalimutan, kababayan, i-click ang notification bell para lagi po kayong updated.